Good morning guys. Ayan guys. Dito po ako sa loob ng embalming room. Ito na po ang oras na nimbalsamo ang papa ko. Pero para po sa aking mga kamag-anakan, tiyahin at tiyuhin na nagsasabi sa akin kahapon sa ospital na hindi talaga na ako talaga ang nag-imbalsamo. Hindi po talaga ako ang nag-imbalsamo. Patunayan, hindi po talaga yan sa inyo. Hindi po talaga ako, kundi nag-helper lang po talaga ako. Dahil iniisip ko kasi, ako po humihingi ng pasensya sa aking mga tiyahin, tiyuhin. Dahil hindi sila papayag na ako talaga ang personal na mag-imbalsamo sa papa ko. Dahil iniisip ko kasi, pag ako talaga ang nandito sa loob ng embalming room, matagal na yan ang trabaho ko. Nasa punerarya talaga ako. Tapos, pagdating sa ama ko, hindi ko man lang siya nalagay ng ayos kasi mas makikita ko kasi na idahan-dahan lang ang process sa pag-iimbalsamo sa kanya. Gusto ko talaga na andito talaga ako dahil ang pag-iimbalsamo po kasi ngayon sa papa ko ay parang baby na iniimbalsamo dahil sobrang mahal ko po talaga ang ama ko. Iniwan na po kami ng papa ko. Gusto ko po na sa huling sandali ako pa rin nandito sa tabi niya kahit sa pagpa-imbalsamo ko. Sa mga tito ko, hindi po talaga ako ang talagang halika! Hoy! Hindi! Kaya kasi patunayan. Bisa ako. Hindi, tanaw lang. Uy, tanaw lang ba? Hindi talaga ako kaya yan talaga guys, yan talaga. Yan. Hindi, magsalita ka lang. Di ba hindi talaga ako? Ito talaga ang embalmer. Uy, magsabi ka na ikaw nga talaga. Kasi mapagalitan ako ng mga tiyahin ko. Dahil masabi talaga nila na ako. Hindi, tinatagalog ko. Kasi kadalasan sa mga followers ko, subscriber ko ay Tagalog. Hindi sila makaintindi ng Bisaya. Sa mga tiyahin ko, hindi talaga ako nag-imbalsamo. Kaya nagpapaliwanag ako kasi sabi nila, sa Bisaya, day, ayaw og pangunay og balsamal sa imong papa. Maski mauna imong trabaho, taga-punerarya ka. Kay dugay ko sa punerarya nagtrabaho. Gusto lang dyan ako isulti nga. Mao dyan ni siya nagbalsamar. Kasi katabaan ko ninyo, nag-abot na ako dito. Iniguli na ako. Mao dyan ni siya nagbalsamar. Pinakagwapong embalmer din niya sa St. Peter. Ano siya? O, mao dyan ni siya. Di ba ikaw? Umamin ka na. Di ba ikaw? Please. Siya talaga nag-iimbalsamo. Yan talaga ang kasama ko guys ha. Special talaga tong video to para talaga sa mga tiyahin ko. Gusto ko kasi na maano ko talaga ito gawa tong video to na mapasok sa social media ko dahil ito lang kasi ang kahuli-hulihan sandali mga ganap sa ng papa ko. Gusto ko siya makita, gusto ko na kahit hanggang sa huli papaligo sa kanya, magbibihis ganun, kung paano niya ako pinapaliguan ng bata ako, ganun ko din siya alagaan. Dahil nung nasa hospital kahapon, ilang araw na akong walang tulog, ako talaga nag-aalaga sa kanya dahil gusto ko talaga na kahit sa kahuli-hulihan ako talaga nag-aalaga sa kanya na matumbasan ko man lang kung ano ang ginagawa niya sa akin dahil alam kasi ng karamihan sa aming dalawang magkapatid, ako talaga ang sobrang baby ng papa ko na dahil kahit anong gusto ko, ang dami kong kasalanan sa papa ko, pero talagang ang papa ko talaga lagi talagang nandyan. Isang sabi ko na
kay Papa na, Papa, yan ang gusto ko. Papa, yan ang bilhin mo. Bigay diretso. Yung bang siya ang klase sa ama na hindi ka na kailangang humingi, diretso bigay ka na. Kaya, ginawa ko talaga itong video ito. Kaya sa mga followers ko, subscriber ko, nanonood dito, pinaghalo ko na lang to. Pinaghalo ko na lang to ha, followers ko sa Reels. Subscriber ko sa YouTube. Dahil isang video na lang to. Hindi pa ako nakapasok sa mga bahay ninyo. Pumapasok kayo sa bahay ko. Tapos hindi ako nakapasok sa bahay ninyo dahil ito nga ang dahilan. Ilang araw na nasa hospital kami ako nag-aalaga sa papa ko. Tapos, lalo na kahapon, madami nagmi-message sa akin. Hindi ako makapag-reply sa inyong lahat dahil hindi po ako makapag-reply dahil nagbubomba po ako dahil nakapump na po yan si Papa sa hospital. Kaya sobrang busy ko talaga. Ha? Kaya ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo at humihingi din ako ng tawad sa mga hindi ko pa nare-replyan at napapasukan ng mga bahay ha. Na nagtaka kayo na pumapasok kayo sa bahay ko. Pumapasok kayo tapos hindi man lang ako list back sa inyo. Ito po talaga ang dahilan. Dito po ako sa funeraria. Yan guys. Kasi sa kahuli-hulihan, gusto ko pa talaga na alagaan ng papa ko. Dahil sa buong buhay ko, ngayon lang po talaga ako nasaktan ng ganito. Ito po ang pinakamasakit na sandali sa buhay ko. Iniwan na po kami ng papa ko. Ayan po. Kaya po ako nagpapaliwanag dito dahil itong video ito ay para po talaga ito sa mga tsuhin. Hindi po mapayag na ako talaga ang personal. Yung pong katabi ko kanina, siya po talaga dumating kay papa. Pero hindi po talaga nag-wheelchair lang po talaga ako. Yun po talaga mga tito, mga tita, mga tiyahin ko. Gusto ko lang po talaga na ako po talaga ang nag-wheelchair kay papa. Hanggang sa kauli-ulian. Dahil ginagawa ko po yan. Natrabaho ko po yan sa ibang patay. Tapos sa sarili ko naman hindi ko gagawin. Gusto ko po na maayos ang pagka-imbalsa mo ni papa ngayon ay dahan-dahan na parang baby. Halos kada hawak ng mga ugat, kada butas ng ugat talagang dinahan-dahan para talaga kahit patay na siya, ayaw ko siyang masaktan. Mahal ko talaga ang papa ko. Ito ang aking mahal at ama. Ito lang nagpapakita. Papa. Kaya, maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat po dito sa aking mga pinsan, mga kamag-anak, madaming mga kaibigan na nakasuporta sa amin. Hindi lang emosyonal dyan. Nakikiramay sa amin, kundi pati pinansyal. Mga kapatid ng papa ko na tumutulong sa amin. Salamat po sa mga pinsan ng papa ko. Lahat. Kamag-anak, madaming kaibigan. Yung time talaga na down na kami. Dahil gamot na lang ang nagbigay buhay sa kanya na nire-revive na siya. Nandyan kayo lahat. Kamag-anak ng papa ko, mga kapatid ng papa ko, mga kapatid ng mama ko, mga pinsan ko, side by side. Sub-family, Guson family, kay papa yan. Sub-family, Guson family. Ginoo. Yun. Nagpapasalamat ako sa mga side ng papa ko yan ha. Mga kapatid ng papa ko, kina kuya, sa
Sa mga tsahin, tita, tito, salamat po. At sa mga kapatid ng mama ko, mga pinsan ko, na sa ibang lugar na nakarating pa habang si Papa ay nakoma na. Umuwi lang talaga. Hindi lamang presence nila, kundi tinutulungan din kami about financial. Salamat po. At sa kay Uncle Ale Lagroma, salamat sa iyo. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Mga kaibigan, madaming kaibigan. Lalo na kagabi, sa nagbantay ng Papa ko dito dahil hindi na lang si Papa dito sa funeralia. Mga alas 3 ata yun. Galing na kami ng ospital. Dahil sa akin si Papa dito sa funeralia, si ate naman at si mama nasa hospital pa dahil nag-aasikaso pa doon sa mga bayarin. Ako nauna ako sa funeralia. May mga kasama kami dito, mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga malapit na kaibigan, si Ate Mi. Ang mga nag-alaga dito si Ate Mi. Tapos si Manding. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sila talaga nagbantay dito kay Papa kagabi dahil sabi ko nga, umuwi muna ako sa amin kasi ilang araw na ako na walang tulog. Pagdating ko doon, sabi ko, matulog muna ako ng kahit isang oras, tapos babalik ako dito, magmotor na lang ako. Nakatulog talaga ako, tapos nagising ako, madaling araw na. Tapos, madami pa kami pinag-usapan kaya hindi ako kabalik dito. Tapos sila ang nagbantay kay Papa dito. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako talaga. At dito sa tsuhin ko, may tsuhin kasi ako dito talaga sa funeralia. Sa Angkolino. Ayan. Nagpapasalamat talaga ako sa lahat. Yan. Sa mga gantong pangyayari sa buhay namin, sa mga sobrang sakit, sobrang lungkot. Dahil ayaw namin ayaw din ni Papa na iwan kami kung hindi na talaga kaya ng katawan niya. Pero nandyan kayo nakasuporta sa amin. Malaking bagay, malaking mga tulong, tinutulungan talaga kami, hindi nyo pang ipinababayaan. Salamat po sa inyo. Wala po. Akala ko, sabi ko kay Papa na sa hospital, tabi kami sa kama niya, kami dalawa, kasi pinatulog ko si Mama, si ate naman ang pinabantay ko, yung malayo, kami lang talaga doon. Pasalamat pala ako sa kasama ko, na habang nag-aalaga kay Papa habang nakoma, si Francis Barangan, na kaibigan ng pamilya, na siyang kasama ko habang nagtagabuhat kay Papa na nakoma dahil inaayos namin pa, sobrang bigat. Huling gabi, katabi ko pa ang Papa ko. Bago siya nakoma, hawak siya sa kamay ko. Iyakap niya ako. Ayaw niya kami iwan ko rin din naman kaya, pero hindi ako dapat daw malungkot dahil magkikita din kami muli. Oo, Papa, magkikita talaga tayo. Pang-awa ko talaga yun. Kaya, ito, ginawa ko yung ito dahil para mayroon ako magiging alaala sa aking Papa na salamat sa lahat. At ako po ay labis na nagpapasalamat po nung huling vlog ko po. Ay, hindi pala dito naka-upload yun. Sa kabila pala yun sa YouTube ko. Grabe ang hinanakit ko nung dati na pinagdala namin ni Papa sa hospital dahil hindi na si Papa ito. Mali ngayon. October 8. Dinala namin si Papa sa hospital. October 8. Ang mga doktor nag-asikaso kay Papa. Yan ang nag-imbalsa mo. Ayan, pogi lang. Hi guys. Talagang inasikaso talaga kami ng mabuti. Davao de Oro Hospital ng Monte Vista.
bumalik kami dun. Yung ano na si Papa. Kasi nandun lang talaga ang mga gamot. Ang doktor na-assign sa araw na yon, family doctor daw yun. Hindi ko na anong tawag nito, hindi ko na wala pa ako sa utak. Grabe talaga ang pag-aasikaso nila sa amin. Ako po ay labis na nagpapasalamat. Hindi man po nakasurvive ang papa ko, pero sa kahuli-hulihan sandali, pilit nilang nire-revive. Tinuturukan para magbalik ang puso niya, magbalik ang buhay niya. Hindi man siya nakaano, pero nakita ko talaga na ginawa nila lahat. Sabi nila, mga bandang alauna, sabi nila, magpa-revive pa ba kami ulit? Ako ang may hawak sa pump. Kasi nakapump na si Papa ng time na yon. Pinausap sa akin, gusto ko pa ipa-revive dahil nagbabaka sa kali pa ako na may himala pa. Nagagaling pa ang papa ko bigla, babangon, tapos uuwi pa kasama namin. Pero, tinanggap ko, dahil nakita ko talaga na sobrang hirap na si Papa, nasasaktan na. Tapos, sabi ko na lang talaga, na para mawala na din ang sakit niya, dahil pagising niya, yung nakasaad sa Biblia na, pagising niya, wala na siyang sakit. Makikita rin naman kami muli. Magkakasama rin kami ulit. Kahit uulit-ulitin ang panahon, papa ko pa rin ang pipiliin ko na magiging papa ko. Salamat po talaga. Salamat po talaga sa inyong lahat. Nandyan, mga nurse at doktor sa hospital, salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Kailangan nila. Kailangan lang dito ng mga yes. Bawal pa na? Bawal pa na? Ano? Gano'n eh. Hindi ko masilbi kasi muna ko yung kainit. Kaya ako na stick bago lang. Nakailang doon na dahil ito doon. Ayaw na ko nito. Ayaw na ko nito. Aircon na kayo.
Ay! On! Uy, wala yan! Ang balay! Oo. Ikaw ay sa tiraan eh. Kato mo bang anak ko ba nga? Kayo sa ko na. Oo, kaya mag-agyas mo. Ah, mubo! Oo. Pati ito man! Ano saan? Ano to? Oo. Ano to? Wala yun, yuli na. Anong tulong mo? Say, nagpapong kami, nag-size mo ng kalugay ng kabanti. Ikabot mo yun. Dahil kami nag-anay siya, nagtapos din man ang ano. Ako sa... Pwede na susulian ah. Ito lang sila. Kaya